Startup Podcast PH is co-produced by Sprout Solutions, Aperon, Tuala, Simf, Sekuna, Red Circle Global, Maroon Studios, and Aim High. Check out our partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, inspiring more Filipino entrepreneurs and innovators. Andito tayo ngayon sa Center for Business and Innovation in University of Batangas, Lipa Campus to interview their startup incubatees. We have SynCare, synchronizing care, simplifying lives. And we have the hipster of the team, Andrea Villanueva, and the CFO, Marjorie Karingal. Hello, Hi kamusta? po! We're good. Hindi Eh. naman po kinakabahan kasi parang ano na lang to sa amin, madalian na lang. Wow. Tsaka syempre pag startup founders, ready kahit saan. Ready. Yes. Walang, well, okay lang kabahan. Yeah. If kinakabahan ka, meaning, ano kayo, parang it matters to you, diba? Yes, But yes. syempre, as startup founders, kahit kabahan ka, go pa rin ang go. Yes. But ayun, no, live tayo ngayon sa Lipa dito sa Batangas. Karating ko lang kahapon and I'm excited to know kamusta ba ang startup ecosystem dito. Ano ba yung mga startups na nag-a-arise dito? As we know naman, startups, they solve problems in the community, in the ecosystem. So, ayun, no, huwag natin patagalin pa. Ano nga ba ang SynCare? So, hi everyone! SynCare, synchronizing care, simplifying lives. Ang problem na sinasolve ng SynCare is yung healthcare system in the Philippines or in Lipa in specifically. Meron po kasi tayong parang problem when it comes to parang yung sa records po ng mga person or individual sa ating medical field. So, parang meron po tayong, personally po, meron tayong ako po ay may mga iba't iba po akong records in different hospitals and it's quite mahirap para sa parents ko and for me din na i-combine sila into one parang record na yun lang yung ibibigay ko sa doctors. Kaya pala synchronizing care. Do you have anything Yes. to add, hipster? In my own opinion naman kasi ay ang dami kasi ngayon, halimbawa, emergency. Pagpunta mo sa ospital, syempre tatanungin ka ano ang health record nitong batang to, san allergy tong batang to. Ang hirap maghahalongkat ka pa talaga ng lahat ng information. But in our SynCare, isang bigay mo lang, nandun na agad, makikita na agad kung ano nga ba yung record ko simula bata hanggang pagkatanda. Okay, actually, ang first kong gustong tanongin is, how did you find out about this problem? Na-experience na ba siya na nagkaroon ng parang problema dahil nga hindi mahanap yung records, ganyan-ganyan. Yes. So, yeah. Yeah, Sige, can you narrate the story? Personally speaking po, meron po akong parang medical condition nung bata pa naman po ako. This is nung nagka-dengue po ako tapos meron pong kailangang medical record na hindi na po ma-track ng parents ko kung nasaan, like the baby books, na physical pong baby books. So, yun po, parang hindi po siya na-keep ng parents ko and it was a hard time, parang medyo na-delay po ata yung parang paggamot sa akin because of yung vaccines na naibigay sa akin ng bata pa Hindi, ako. basically, hindi alam yung vaccines na binigay sa'yo dati. And pwede maging delikado yun, right? Kasi pag a-applyan ka ng gamot or ng something ngayon, baka may reaction with the vaccines given to you before. Yes. Actually, may 2 layers sa problem na to. Now that you tell about it. First, papel pa kasi yung mga records. Yes. Ngayon ba dito, papel pa rin or may mga digital naman na? Actually, parang sa mga barangay health centers as parang natingnan po namin, it's still a physical Paper, card po. okay, Yes okay. po. Na chine-checkan ng mga barangay health workers and all. And yun nga, sobrang hirap lalo kapag halimbawa nagkameron ng bagyo. Siyempre, ang una mong Masisira unahin, yung mga papel. yung mga papers, pag once na naulanan siya, ano mangyayari? Masisira. Okay. So, yung first layer, no? Papel pa yung mga documents, yung mga records. Ang second nan, even if i-digital yan, iba-iba pa rin. Kasi, kunyari, in-apply sa yung vaccine, let's say, sa health center. Pwedeng digital yun, pero nasa record lang nila. Nasa computer lang nila, nasa database lang nila. Hindi pa nakashare, ano? Yes. So, yun yung parang 2 layers dito. First, I think, it's the digitalizing ng records. And second, yung parang, somehow, i-share or somehow, may IoT. access yung mga iba't ibang
doctors or hospitals or clinics dun sa records ng mga Yes, patient, yes, right? yes. So sige, so now, ano ang inyong pinopropose na solution to solve this? Sige. So, the Syncare po is actually a mobile app wherein dun po sa app namin, yun po, nandoon na po yung mga records po natin ng, our actually parang nagfo-focus po muna kami ngayon sa infants 0 to tsaka po sa, kids aged 8. So, 0 to 8 years olds po yung tina-target po namin dito sa app na 'to. Actually, this is the first time I hear about this one. Actually, I've heard about other startups na that dealing with this. Actually, tawag dito EMR, Electronic Medical Records. Pero actually, it's the first time I hear from you na naka-focus kayo sa mga kids, sa mga bata. And I think Yes. that's correct. Yes. Now that you say it, lalo na for pediatricians, and lalo na mga bata yung parang ano pa medyo critical pa and medyo talagang kailangan mo ng vaccines, kailangan pa ng mga ano. So, sila yung pinakamahalagang hindi magulo-gulo yung Yes, yung medical records po. records. Sige, so paano nag-wo-work yung app? So, paano siya magagamit exactly? For marami kasi sa app namin, we're in year 1 and year 2, it's a free subscription. So, pagdating ng year 3, doon na papasok yung parang may subscription na which is the 30 pesos. Yung pinakalaman 30 pesos for ano na yon per year. Ang mura naman. Yes. Wow, ang mura talaga dito sa Lipa. Actually, kumain ako, ni-share ko lang kumain ako kanina ng breakfast. Grabe, sobrang mura ng mga pagkain. As in, well, compared sa Metro Manila, mas Sa mura. So, as bagay. in, ayun, anyway, sige, go ahead. So, yun nga, sa aming app, makikita na talaga yung baby book ni baby, yung RFID. Dun sa app namin, as in, isang open mo lang, isang click mo lang, talagang, pati yung kay mother, makikita na rin yung record ni mother. Kasi baka meron mga hereditary na ano. Yes. Tsaka usually, diba, actually, that's good kasi hanggang ngayon, pag merong, ako mga kailangan fill upan na, diba, usually, ina-ask yung allergic reactions, tsaka yung mga, if your parents have Past medical hypertension, histories. asthma. Yes. To be honest, hindi ko alam sa parents ko kung ano ang kanilang mga Yes. karamdaman. So, it can be delikado, 'di ba? Kasi baka meron din pala ako ng ganun, pero dahil wala sa records, baka may something na This year po, okay pa kayo, but in the next year, makuha nyo na yung kung ano yes, baka hindi pa from siya the genes. hindi pa siya nag-manifest, hindi pa siya nag-show, 'di ba? Di ba? So, ito yung mga bagay na wag sana mag-manifest. But anyway, sige. So yung app is gamit more nung mga patients or like nung doctors dun din sa doctor side, sa hospital side. Patient. So patients. So po tayo. so hindi siya record mismo nung parang Record din siya. Record po siya. Yung parang magkakaroon po kasi siya ng integration with the clinics po na pupuntahan and the mismong app po. So, parang magkakaroon po na tayo ng tracker ng mga records ni patient sa hospitals and all. Okay, so basically, correct me if I'm wrong pero ganito yung nai-imagine ko so pagkapanganak nung bata, Meron na. gagawa na siya, Yeah, 'di ba? Sino that's gagawa? yes Yung po. mother, yung parent? Actually po, ito po ay yung parang sa system po, 'di ba Sa po, sa clinic? hospital, yes po. Okay. Yes So, doon po. na. Yung parang Okay. magkakaroon po ng So, bali ang main nyo na parang ka-work with dito is yung mga hospitals and clinics and health centers. yes po. Tapos, pero yung app, syempre ang may hawak ng app yung mga Parents. patients, Patients. yung Yes mga po. parents. Yes So, po. parang yung database is for the medical Medical and then pag gusto nung patient, nung bata or nung parent, na lumipat ipakita yung na. kanyang records Apo. para sa ibang doktor. Yes So, po. kukunin niya yung app and Apo. then kasi parang may ano ba dito kasi this is data this may be private data diba? Yes Sige, po. so parang para control nung parent Yes kung po. kanina lang ipapakita yung record. Yes po. Okay. So nasa I think here in this incubator, some startups are in ideation, some in prototype. So kamusta na ba ang status ng inyong We're product? still in ideation stage pa lang po, but dito po sa may program din po ang CBI wherein after po namin ng
since galing po kami sa Ideathon po, yun, papasok po kami sa program ni CBI wherein it's a parang 4 phases po. Nasa phase 1 pa lang naman po. Kailan pa nag-start ang program ni CBI? It's actually po parang parang nagsimula po siya nung nagkaroon na po ng mga startups ang CBI po, na So, pinanlaban. kasi if I remember from what they said, kayo ay parang second batch, no? Yes po, Nung yes po, so may second first batch na before and then may Yes second po. batch. And then, kayo na yung i-incubate ngayon, ano? Yes po, yes po. Okay. Anyway, going back dun sa kay Sinclair na dun sa app, do you think meron pa kayong ibang pwede or gustong or tingin yung dapat i-add dun sa app for use of maybe sa doctors or maybe sa Actually, patients? in-recommend to sa amin ng panelist namin since nga siya, records nga siya, kailangan namin makipag-partnership with other which is the DICT, DOH. DOH, syempre. And kailangan talaga yung magiging records niya is talagang nandun, all in nandun, and hindi mahihirapan yung patient na halukhatin yung other medical records niya. Actually, yeah, that's correct, no? Although I'm thinking lang, share ko lang din sa inyo ang experience dito. And correct me if I'm wrong sa mga nakikinig dyan. Kung kailangan nyo agad-agad makipag-deal with the DOH. Kasi I'm thinking lang, para as a startup you should be agile, you should be fast Diretso na kayo sa mga... Kasi ang matter dito is yung data privacy, diba? Yes, DIC. Pero I think it will be better as a startup, as a small company. Diretso na kayo sa mga health centers, sa mga clinic, na ang una nyong offer is to digitalize the data. Pero yun, may issue dyan ng data privacy. That's why you need to deal with maybe DOH or maybe with the DICT or DICT ba ang mahawak ng data privacy? I guess yes, no, kasi digital data, digital information, ano. Pero yun nga, what I'm thinking lang is, will you go nationwide na ba agad or Lipa muna? Or Batangas muna? Lipa, some and some. Okay, sige, go. Share about your, some. For ang tam nga ay for Lipa. So, uunahin muna namin is Lipa, and then Batangas, and then nationwide. Kasi hindi naman, mahirap kasi na parang pag nag-start kami ng nationwide agad na baka maraming hindi agad mag-agree, maraming hindi agad mag-try kasi hindi pa, kokonti pa yung nakakaalam dito sa Lipa. Kaya talagang start muna kami sa TAM. So if ever, DOH sa region, ano region ba to? 4A. Yeah. Ganun. Okay. I see. I think that will be fast naman. Ang inisip ko lang kasi DOH na nationwide kagad Pero that's true. You should start first with if ever nga LGU kung meron silang power dun Pero if ever nga baka sa region 4A na ano. And then if nag-work siya, so do the prototype, then nag-work siya, ginagamit siya, and then may nagsusubscribe, may nagbabayad, and then tsaka kayo mag-move up. So do you see that? Do you really manifest that? Actually, yes, we're manifesting it kasi siya, katulad nga po nung sinabi ng panelist namin, isa din po kasi siyang mother. Sinabi niya po na hindi niya nga din po alam kung nasan, may anak din po siya. Hindi na po niya alam kung nasan yung baby book, medical records. Ako din po, hindi ko na po alam kung saan napunta yung mga... Don't worry, ako din. Kasi parang naalala ko po pagka nalimutan ako sa nailagay or lumipat ng bahay, wala na mangyayari sa records na may iwan na lang siya doon, masisira na lang siya doon, and which is pinaka-important yun sa atin. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung tinurok sa atin ng bata. Pang polio, pang dengue, tapos tatanungin ka, halimbawa ngayong edad na to, tatanungin ka, anong tinurok sa'yo ng bata? May ano ka ba yung parang, ewan ko kung meron kayo dito sa gilid na parang na mark na tinurukan kayo na talagang malalim. Yun lang yung record mo. Yes. yun yung pwede mo sabihin na tinurukan. Pero kasi, syempre, hindi mo alam nung bata kasi ka ba, diba? Ang naisip ko lang din na challenge dito kasi minsan may mga free bakuna, ganyan. Yes. Pero, ngayon, magiging required na sila na ilagay sa digital. Kasi if hindi na ilagay sa digital, mahirap yun. So, ang parang challenge din sa implementation nito is magiging required yung mga kahit anong health center, health provider na gumamit ng app. Although, it's a win din for you kasi required sila So, dagdag kita, dagdag users, and dagdag yun for you. But it will really be, parang large disruption nga somehow, large change siya na pwedeng mangyari. So, ayun.
Is payroll processing taking too much of your time? Introducing Sprout Payroll Starter. For as low as 5,000 pesos per month, you get a team of experts to help you with your payroll and HR needs. We'll help compute and process payroll, handle all your government compliance requirements, and automate timekeeping. Leave the payroll to us so you can focus on growing your business. Enjoy peace of mind with Sprout Payroll Starter. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Protect your assets from bugs before bad hackers exploit them. And launch your products seamlessly with Secuna, your trusted partner in cybersecurity. Receive reports in real time and work with security experts to find bugs in your products before others do. Let's make your security our priority. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com, guided by one of our top experts. Okay, so let's listen naman more to your stories. So kayo right now ay students, right? Yes, Sige, yes, so yes. pwede ba share ng inyong background, maybe courses, and from Batangas kayo, Batangueña? Ayan, Yes, sige. yes. So pwede ba share lang ng inyong background, course, and sige, yun muna, and then later I'll ask paano kayo specifically napunta or nasali dito sa CBI. So, hello everyone. I'm Anne Marjorie Cargingal from UB Lipa or University of Batangas Lipa, and I am studying BS Accountancy and currently in my second year. Accountancy. Sige, I have a question, Matsuri. Go ahead. I'm Andrea Paula M. Villanueva from UBLC din. Dating accountancy, ngayon ay financial management na lamang. Oh, so ano pala kayo? Anong college yan? Or parang anong Program, department? Oo. CMT, College of Management and Management. Tourism. Oh, okay. So paano kayo napunta sa startup world? Ito yung ano niya, which is yung din namin, sa din namin, hindi, sa head Head ng program. department or Mm-mm. na... Kay Sir Noel and kay Shout Ma'am out. Jolly. Actually, bago to mag-start, nagbigay sila sa amin ng na heads up na may kailangan ng 5 groups every gumawa kami. 5 5 members sa group. per. Okay. So, gumawa kami ng 5 members. Hindi pa ako naka-attend sa mismong orientation kasi may bigla akong Orientation ginawa. lang. Orientation for the For itong Ideathon. which is an event ng UB CBI. Opo. I think that's once a year, no? Para siyang hackathon pero idea. Yes. More of the idea. Yes. Okay, so you joined that and then may orientation. Nung and then- orientation, wala nga po ako and then siya yung nandun. So, sinabi ko sa kanya ano nangyayari. Tas, akala po namin, dun sa group na ginawa namin is, kami na yung magkaka-group. But suddenly, biglang bugsh. Yung iba? Magkakaiba. Oh. Yung amin pong, ano nga tawag natin kay ate Sap? CEO. Ang aming CEO is 3rd year. Nagtitesis kasi siya ngayon kaya hindi na. Anong course? Marketing siya. Marketing. Oh, okay. And si Ate Jen, hi kay Ate Jen, HRDM. Okay, So, okay. magkakaiba talaga kami ng program. Okay. Hindi kami pinagsama-sama. Which is, Bakit? Alam mo kung bakit? Sige. This is from the program head ng Okay. BS Accountancy. Ang sabi po sa amin ng Sir Noel, it is para maging diverse yung idea. And ang nasabi niya po sa amin, ang una po kasi naming nagawa is yun nga po, 5 members which is consist lang ng puro accountancy. Yeah. Yun po yung nagawa namin. So, Okay. ang nasabi sa amin na sir is kailangan maghiwa-hiwalay kami para maging diverse yung idea and yung parang magkakaroon po ng iba't ibang forte Yes. ang That's correct din yun. naman.
Tsaka siguro din para masanay kayo na you will not always deal with people you know. Makipag-communicate din po from Yes. others. Kasi hindi naman pwedeng yun lang, dun ka lang sa circle na yun. Pero hindi po nila alam na magkaibigan talaga kami. Okay. Kasi, Bakit kayo nag-stick? Bakit kayo so, Naghiwa-hiwalay po kami. pero nagkataon na kayo yung... kinuha niya po kasi ako bigla kasi wala nga po ako doon. Group 1 pa nga po kami eh. Talaga sabi niya, okay, dito ka na. Siyempre, iba rin nga po ang program ko. So, talagang hindi din po kasi nila alam na friends kaming dalawa. Okay. Okay. Ayun, and then sige, continue the story. So, paano napunta sa Ideaton? And then paano napunta dito? Nung una po, parang nasa isip ko pa is, wala naman din na siguro kung ano mang mangyayari. Kasi 5 po dapat kami, and yung isa, hindi na namin nakutap-tapan kung nasaan na. So, 5 dapat kami and wala. So, 4 na lang kami. Before, gumawa sila ng GC, nag-voicemail. Ako pinapakinggan ko lang. Tapos parang 1 month, parang di pa rin nag-i-start. Sabi ko, ano kayang mangyayari? And then biglang, okay, mag-i-start na. Ito na yung gagawa na ng pitch deck. Ito na yung magiging sunod-sunod na to. Binibigay naman yan nung CBI, no? Yung parang Yes, hindi lang po kasi kami totally nag-focus kasi yung hindi po talaga kasi kami magkakilala ng mga kasama sila ate Sap and ate Jen. Challenge. Pero challenge and room for growth din na masanay nyo yung communication. Hindi po talaga kasi kami magkakilalang 4 talaga. Akala ko po yung 2 is first year. Tapos nalaman ko po, 3rd year na. Tapos yung isa 4th year. 3rd year din po. Hindi ko rin po alam yung mga program nila. Tapos sila po yung nagchat-chat din sa GC. Ako binabasa ko lang. Scroll. Tapos yung mentor namin, yung kilala ko lang po is mentor namin, and ito, shoutout sa mentor namin, napakagaling, Doc JP, the best. Shout out. So, after po nun, parang sobrang bilis lang po namin nag-catch up 4. As in, parang, hindi po kami nanibago. Hindi po kami parang nahirapan kapain yung isa't isa. Kasi you have the na rin. Actually, may question ako eh. I think you already have the startup parang perspective eh. So, mag-drive na kayo. Pero actually, question ko nga, before you joined, why did you join? Kasi you joined as individuals eh, diba? Ano yung parang motivation niya? Kasi students kayo, na-busy rin kayo sa ACADS nyo. So, why did you join pa this another thing to do? Po kasi ako, nung first year pa lang, which is accountancy, nagkameron na ng Ideaton, pero ako hindi po ako nag-push. Kasi for first year pa lang, and accountancy pala, parang ang daming gawain. Tas back out ako. Tas nung second year po, kinausap po ako ng program head namin. Sabi, join ka. Sumali ka dyan. Parang pinipilit pa po niya ako. Sabi ko, hala, sige na nga. Parang okay na. Pinipilit mo na ako eh. Papapilit ka pa? Tas nung orientation na, hinahanap po niya ako. Sabi ko, nasan ka na? Ano nang ginasabi? May emergency ako. Tas nalaman ko, sabi niya, okay, sige, kasali ka na. So ako po, wala na akong magagawa. Kasali na akes. Okay, sige. Yan, akin naman po is, originally, napilit lang din po ako. Peer pressure. Kasi dapat nga po 5 kami na members na accountancy. So, yung bahagya pa po kami makabuo ng 5. Tas bigla po kaming sumali na po kami thinking na ay magkakasama naman kami. Okay lang, hindi na problema sa time and all. Hindi nyo alam pag-iiwa-hiwalay pala kayo. Pero good thing naman po siya kasi Pero even before, may idea na ba kayo sa startup? Ano ba ang idea nyo sa startups or like the Ideaton? Actually po, ako po, meron na po akong idea kasi tumatambay-tambay po ako dyan. Nakikikape po ako kay Sir RJ. Hindi ba? Pero I mean nagkakape kayo dito pero di alam kung anong ginagawa ng office na to. Hindi, actually ako po, alam ko po kasi I'm a student assistant po here at UB Lipa. So, parang nagagawin din po talaga ako sa mga offices, iba't ibang offices. Ano yung pang-attract nila yun talaga. Kaya, yun po talaga, must have. Hindi kasi, I mean, to be fair, the startup system now in the Philippines, actually, lalo na sa mga, like, considering all the regions. Yes. To be honest, I think nasa awareness stage pa tayo eh. Hindi pa tayo although, syempre, lalo na in those urban cities, talagang, sobrang hirap. pero like, for the entire ecosystem, more for awareness din ang focus na ng mga incubators. So, style din yun talaga nila na para mas maging aware ang mga students, ang mga tao dito sa university
para mas makilala ang startups. Kasi what is startups nga ba in the first place, diba? So, yes, actually. unti-unti, yun yung tatrabaho din ng mga incubators ngayon, and I believe ng buong government efforts din towards startups. So, ayun. And thankfully, naging aware nga kayo, and naging interesado nga kayo. Ano po, yung pagiging aware namin is pinost nga po ni CBI. So, ang dami nagtatanong sa akin. Alam niyo po, ano talaga, mapapasabi ako na, so yung aming app, napapaganan po ako na, ganito yung magiging ganito yung magiging yan. tulong. Talagang nasabi, parang ang ganda ng startup nyo kasi bibihira nga daw po kasi ang napasok sa healthcare na na startup. More on daw po kasi mga technology and such. Ay, hindi, more on sa Tech din naman na health mga yan tech. More on parang industry. Yeah. Yung ang hirap na po kasi pasukin ng health talaga. Yun ang sabi ng panelist namin. Tsaka nga kasi, I mean, it's good, no? Although yun nga, I think may challenges kayo may hurdles kayo na kailangan. Pero, so, handa ba kayong lagpasan? Wow! Yes, super handa. Wow. Kasi parang ito talaga yung goal namin nandito talaga na parang gusto namin sumakses. Ang motto nga ng Startup Podcast PH, reach for the stars. Yes! Oh, I like your ang tawag doon, energy and your passion. Anyway, ayan, sige, so you joined the Ideaton. So, ano pala nangyari ng Ideaton? Ano nangyari ng Ideaton? Kayo ba nanalo? And then, yes po. Yes kayo po. ba nanalo? Yes, kami pa kausap ang mo pala naging ang mga most winners innovative pitch. Most innovative idea. pinitch na nun yung skincare. Yes po, nag-pitching na po kami. Yun, pangatlo tayo nun, pang-apat. Yan, nag-pitch. So, ngarag talaga sila kasi si Ate Sap nag-pitch. So, kaming dalawa, kami po yung parang taga-support lang talaga. So, ang ano po namin doon, struggle namin is kailangan naming matapos yung pitch namin within 5 minutes. Kasi may time po kasi doon kasi may may Q&A pa. So, talagang ngarag sila, nagsusulat sila ng kung ano-ano. Sige, ganun. Tapos kami sabi nila, nabago na pa yung pitch habang ano? Hindi po. Yung sasabihin po nila sa pitch mismo na. Yung pitch deck buo na. Pero like yung mismong script, binabago niyo pa? Kasi nga po, hindi po. Kasi nga po, ano po sila, sobrang busy po talaga nung mga time si Ate Sap, nagtitisis, tas iba't iba po kami ng schedule. Kung alam nyo lang po, bago po namin mabuo yung pitch deck namin, nag-uusap po kami alas 10, bago mag-alas 10. Gabi po, wala po kaming oras na pang morning. Kasi wala po talagang mapagtiyempuhan na time na pang morning. That's the reality of students kayo, and then actually it's amazing nga na sinisingit nyo pa or parang you really do this as well aside from the academic requirements. But yes, anyway, so you won the Ideaton, and then the CBI invited you na to be officially incubated dito. Ganun yung nangyari. Bago po kami manalo, akala namin is hindi kami. May alam po namin kasi hindi alam po namin sa sarili namin na angat kami. Pero syempre may ano pa rin naman kami, may other pa rin. So nakaupo lang kami po doon. Tas alam niyo po ba, bago kami manalo, may video na kami doon na parang pag kami yung nanalo, wow! And yes, nangyari po yung manifestation. Ang tagal nga po bago sinabi ko sino yung winner. Pero parang ramdam ko na sa heart ko noon na winner kami. Saan yung bigyan na pala? Sa Trattoria po. Dito sa same building na ito? Yes. Sa taas? Opo. May maganda pong may maganda pa po dyan na. Ang ganda nga ng building na to. Ang ganda nga ng office natin ngayon. Yes. UBLC is the one. By the way, may cash prize ba yung Ideaton? Wala po. Wala. Pero ano yun? Knowledge. Okay. Other communication. And then, ngayon, part na kayo ng CBI, what do you expect naman na mangyayari pa na ano? Ayun po. Actually, natanong po sa akin ni Sir RJ kanina, yung MVP namin, kamusta na. Kasi phase 2 po sana dapat siya ng aming program. So, yun nga po. Yes. Phase 1 is parang idea. Yes po. Phase 2 is yung MVP, prototyping, ganyan. Yes po. So, yun. Medyo kinakabahan na po ako kasi knowing yung aming app is medyo more on techy kasi meron po kaming RFID integration, ganyan, sa mismong app. Para saan pala yung RFID? Yun po ay para maging synchronized po yung parang. So, nakakonect nakakonect yung RFID dun
dun sa hospital mismo, dun sa Yes clinic po, yung mismo. mga parang sa katulad Yun yung po ng parang sa mga connection. tollway is yung parang nagta-tap Oh, po to siya, get the ganun. data. Yes, yes. Okay. Ayan. Tapos po ay ayun po, medyo kinakabahan na po ako dun kasi parang medyo mahirap yung Okay. RFID integration sa prototyping. I think Yan. if it's prototype, kaya yan. Yes. Tsaka, pero meron kayong sino yung I like your energy, And I like your, hindi lang siya energy, ano siya? Positivity. Yes. So may developer sa team, may parang We're gumagawa ng actually app, looking pa rin po for aside from the original team pa. Yes po. Si Ate Jen, yun ang pinaka talaga namin kasi It's either there's a co-founder na developer or pwede nyo siyang i-outsource, parang Yes. ipa-outsource na Yes lang. po, But we're do you have the funds to do that? Supported ba kayo ng CBI or for that? Or you can actually ang ibang mga style dyan, crowdfunding. Meron mga incubator na nagka-crowdfund for to jumpstart the prototyping or sali kayo ng mga competitions, then win Yes. cash prizes. plano na po namin yan. oo. Talagang sunod-sunod na lang. Actually, yun naman yung problem as student startups Mahirap Walang pera. Ay, Well, lahat naman ng startup. Pero especially for student startups, opo. wala pa kayong salary. Wala so, pa po. so, kailangan talagang diskartehan talaga. Diskarte But mukha talaga. naman kayo madiskarte. Mukha Yes. naman kaya na to. So, speaking of that, anong plan nyo anong parang roadmap nyo? And by the way, so si Incubator, di ba phase 2 is yung prototype MVP. Opo. Ano yung phase 3? Sa phase 3 po natin, parang meron po tayong yung what do you call this? Ano na to, market? Parang mag-start na po siya ng parang dun sa ano po sa SEC. Registration. Yes, registration. Okay. Documentation, registration. Yes. Then na po yung phase And may 3. phase 4 pa And ba? then Phase 4. yan, last phase na po yun. Yung market. Market research, market validation. Yes pa. Basically, commercialization. Yes Oh, I see. Okay. So, nakikita ko roadmap sa inyo is, wow, gumana natin roadmap to. So, sa akin nga, MVP, no? It's either makahanap kayo ng co-founder Yes na po. developer. Na walang bayad? Yeah, kasi co-founder. Equity, parang ganun. Oo. Sa UB ba may Comsci or parang may Yes po, meron po. here in this campus or nasa ibang campus? Nandito po. Okay. So, makahanap kayo. Yes. So, I think yun. Kung hindi man yun nga, win cash prizes and then use that to, kaya na yun ng mga 100,000. Makagawa na kayo ng buong app dyan Pero prototype pa lang siya. Hindi pa siya Apo, buong-buo. hindi Pero pa po. Apo, enough apo. naman na siya enough. Apo. Enough na to have like Yes MVP. po. Tapos, once you have the MVP, register sa company nga. And then, yeah, speaking of the validation, either i-pitch nyo na yung MVP nyo to angel investors to really invest na ito yung plano nyo. Although kailangan nyo rin ng parang part na paano kayo lalapit sa mga doctors, health yes po. centers. So, paano nga bang plano nyo? Ano ba yung pinaka natin? Parang ang hirap pang ngayon Actually, parang ang nasa po namin, sa pitch po namin is we're planning to tie up first with the local government LGU units. na health centers. Yes po, sa mga BWH. Actually, feeling ko, although mahirap, pero sila yung pinaka-willing, Yes po. Lalo na Sa mga bakuna po. Nabes ko nung gumunta sa mga public health center kasi libre yung mga yun. Yes Tsaka, po, actually. ang problema lang minsan mahaba pila. Pero okay naman siya actually. Actually, ang galing. Recently lang yun na umusbong talaga yung mga public health centers. Yes Hindi po. uso yun sa if you're from Metro Manila City Urban. talaga. Yes. Dito, public, diba? Yes po, public. Yung pagkapanganak po ng Yes, bata, halimbawa nanganak sa public public hospital after 1 month, syempre after 1 month bago turukan yung bata. May na po yan, sunod-sunod na po yan. Actually, na-discover ko nga lang kasi nagka-travel nga ako around the Philippines and sa mga, as in different provinces, different places. Tapos, na po grabe, agad sobrang siya. lakas ng mga public, ng mga Opo. government health center. So, actually, ako, nag-avail din ako ng mga libreng Yes, ako din po. Ayun. Talagang doon tayo sa makakamura tayo. And actually, I think nga, if so, kasapin niyo yung LGU, no? And Yes then, po. sila ang magde-decide. I think, most likely, they will like that ang mahirap na talaga yung papeles, yung parang Opo. implementation mismo. Pero, I think, they know din na makakatulong sa kanila So,
kung talagang pagka inisip kung Mm. gaano kalaking tulong yun, kung magulang Mm. ka, kung kung ako man ang talagang sobrang laking tulong niya. Sobrang sobra. Yun din pala yung difference sa mga iba kong electronic medical record startups na nakausap. They actually focus on private. So kayo ang ano Public. nyo, kayo so Pedia bata 0 tsaka to public. 18 yun, 'di ba? 8 mo na. Ay, 0 to 0 to 8 So mula pa yan sa paanakan, di ba? hanggang sa mga before preteens, ganyan. Kasi doon yung mga vaccines, Opo. tsaka doon lumalabas yung mga allergies, mga Opo. asthma, Yung mga kung may sakit. oo. Okay. Yes. So start with the public health centers and I think that's a good step. The pediatric, parang pediatric na population po talaga is actually mentioned po sa amin or suggested by our mentor po kasi our mentor po kasi is yung ang prof po namin siya in economics. And ayun, So baka maybe alam din yung public health yes public po, health issue dito. talagang As in, hindi po kami nahirapan kasi every magtatanong po kami, may reply po agad siya and suggestion na Hindi maganda yun na may mentors talaga sobrang kayo na laking tulong po ng mentor namin. Shout out. And talagang Doc JP the best. Doc JP Reseno. Sobrang galing po niya. Siya parang yung lahat yung idea. Hindi na mas pinagsama-sama po talaga. Tas may question po kami. Hindi po kami nahihirapan. Tsaka kasi na-encounter na yung problem. Opo. Most likely nga nakita na niya and parang gusto na rin talaga niya mangyari. Opo. So kayo yung gumagawa ng Bago po kami manalo, nandun lang po siya sa likod namin nakangiti. Parang sinabi po niya sa amin na yung mga to parang kinakabahan. Alam naman nila na sila na yung panalo. Paano niyo ba siya naging mentor? Paano niyo siya naging kinuha po. Actually, he's my prof po sa economic development. And dun po kasi nasabi na po sa amin ni Sir RJ na we're focusing sa startup na magsosolve ng one of the SDGs na problem. So, ayun po. Una ko po talaga naisip, Doc JP is the answer for our mentor. So, lumapit ka sa kanya? Yes po. Pumayag naman siya? Opo. Gina G po talaga siya. Siya pa po talaga yung nag-isip na sabi po namin nung una po ay sa accountancy po kami. Siya din po ang una namin nilapitan. Sabi po namin, Doc, we're planning to join Ideaton. What ano po yung nakikita nyo sa field na mga problems? Siya ba ang nag-recommend nun nung synchronizing care? Hindi po. Okay. Si our CEO po, si Ate Sap okay. po. Pero Kasi, at least na-validate through his yun po. Okay. Okay. Actually, ang ganda rin ng ganung structure nga na students yung nag-i-implement. Pero may really backed by mentors na parang taga-advise. Ginaganon na kami. Okay, interesting. Kasi I mean, these podcasts are also parang rin naman to the way how we can collate ideas from different regions, different incubators, kung paano nga ba best gawin yung mga startups, ano ba yung best na structures, best na team compositions, mga ganyan. And this one you shared actually, yes, it can spark ideas, I believe. Introducing Aim High. Smarter construction management starts here. Monitor costs and progress with real-time insights. Plan ahead and adapt with streamlined scheduling tools. Make data-driven decisions to avoid costly delays. Increase efficiency and profit with Aim High. Ayun. Sige, last part of our podcast episode. So ano yung future plans and vision? So, siguro muna? Yun nga, so yung roadmap nyo, no? So, you're gonna do the MVP,
and then maybe earn money from pitches or Mm. maybe kung may makuha kang angel investor, di ba? Yes. Tapos, after, and then, go to the public health centers na. Pero like in 5 years, ano ang nakikita nyo mangyayari? Or let's say 10 years, ganyan. Kasi startups, di naman yan mabilis na Opo. ganyan. Matagal yan. Hindi isang Oo. click, ganun. So, parang lang, hindi man siya straight path, pero ano yung minamanifest nyo? Parang for manifestation is talagang madami na yung taong tumatangkilik dun sa skincare na sa app namin na yun. Kasi parang kung ako man, ilang taon na ako ngayon, 20. So after 10 years, 30 years old na ako, siguro may anak na ako. Parang pag ginamit ko yung, oh my God, sobrang laking tulong nito. Yung manifestation talaga namin as a group, gusto talaga namin na nationally. It's good you said that, na parang kaya mo rin siya gusto mangyari kasi gusto mo siya magamit in the future. Oo. Maraming makakagamit in the future. Kung maririnig nyo man to na kung ano man, mapapaisip rin na kayo na, oo nga, no, sobrang laking tulong nga nito sa amin. Ako actually yes, sobrang laking tulong. Pero I have to say na maraming hurdles to na kailangan nyo lagpasan. Actually. Kaya na yan. Yes. Gusto ko kaya, Kaya Si Miss Positive, of the team. do you have anything to add there? We're also seeing po, aside from making it national-wide na app, is yung maano po namin siya not just for pediatric but also for other ages pa. Okay, yeah. Pero, yeah. That was siguro 10 to 15 years Oo, from after pa yun, after. after the nationwide. But focusing on pedia muna and the public. And, Yes. okay. I love that. I actually like that. Na meron din kayo parang focus muna. Yes. Last question na lang. So, students kayo ngayon and then, do you plan na after graduation, you're like gonna do this full-time? Yes. Yes. Kasi sobrang laking tulong talaga. Kasi 2 years na lang naman, graduate na kami. Talagang Ayun ba kayo ngayon? ano na po kami? Second year. Na. Okay. Tapos yung isa namin is 3rd year. Okay. Graduating na sila. But a question is, paano kayo magkakasweldo? I mean, paano kayo mabubuhay? Siguro muna, yun nga yung sinabi niyo po sa amin, which is mag-pitch muna po kami from other, then kung man lang. Kasi malaking laban tong sa amin at ay parang magiging winner sa lahat ng pitch to. Or what if may full-time job kayo pero you do this part-time? Yeah, Do you see that? part-time. Yes po. Yes po. Okay. Parang so po yun. Siguro yun na hobby po kasi namin. Oo, yeah. Hindi, pwede siya. Actually, itong podcast, it started as a hobby. Yes. And now, hindi ko lang ito full-time, pero part-time siya na revenue. I mean, it can, hindi mo revenue generating actually, pero it can, nag-enjoy ka rin naman po. nag-enjoy ako. Tsaka may revenue siya. Although hindi ako mayaman na sa podcast. Pero, like you travel, ganyan, na merong revenues to spend for that. So, it can start as that, but, yeah, maybe in the future, kung talagang maging full-time, baka pwede siya full-time. Manifestation. So, yun yung plano niya, parang pwede part-time muna and then full-time. Opo. Okay, I like that. Tsaka, alam mo kung ano gusto ko rin sa sinabi niyo na ang gusto ko rin sa gawin sa podcast na ito, kaya why I do this. I want to, parang mainstreamize or parang maging hobby ang entrepreneurship and innovation. Kasi now, we think of it, I mean, not generalizing naman, pero parang it's something special, it's something, pero why not? It can be a hobby. It can be something you enjoy really. And then, normal conversations, habang kumakain kayo ng lunch, skincare, ito yung startup ko, diba? Yes. Diba? Yun. Dal ko talagang gusto ko po itong mga podcast na to kasi parang talaga yung sarili ko. Actually, nung narinig niya po na magkakaroon ng podcast, na visit po kayo dito sa CBI, G po siya. No questions asked. Wow, ito Hi. mga hinahanap nating ayun. Salamat. 40 minutes na tayo and that was a very, very 50 minutes yun. Talaga ba? Parang kulang ba yun? kulang ba yun? Parang babalik. Mag-part 2 na lang tayo next time. Yes. Kapag pag-graduate na kayo siguro, mga ganun. And Mag-part to end kasama na namin talagang- yung dalawa namin pwede, na Tsaka pag andyan na yung yes, product, para yung manifestation magagawa yan. As in. Yeah, yun. Sige. Last question lang. If our listeners, baka meron siyang investor, angel,
Or baka may developer who want to work with you. Yes, hello, shout Actually, may out. mga na-connect na kami dati through the podcast na mga co-founders, mga devs with the team. So, yun, how can they contact you? How can they reach you? Go na lang. Yan. So, you can reach out po sa amin through, pwede po through CBI na din. Okay. And, if gusto nyo po mas personal, we have our, messenger. Yeah. Messenger. Yeah. LinkedIn. We also have our LinkedIn so profiles. I mentioned their names naman. So, Andrea Villanueva and Marjorie Caringan. Yes. So, you can find them in LinkedIn or Messenger. And pwede rin through UBCBI. So, I'll put the website, Facebook, links, details ni UBCBI below. So, if you want to contact them, yes, through CBI na nga lang din Yes, siguro. through So, CBI. ayun, maraming salamat sa ating kwentuhan, so ating usapan. much. Thank you. Thank you sa mga Bye-bye, nakinig. guys! Thank you very much to our 58 patrons. This episode is super powered by AskLexPH Academy, our official e-learning partner. Get certifications on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. Founders Launchpad, our ecosystem partner. Early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest growing market insights tech company with its data gathering platform, HustlePH. SmileChecks, streamline hiring and onboarding with automated background checks. Cloud CFO, cloud accounting service provider for businesses ready to grow. Cloverly Tech, all-in-one digital platform for property developers. Body Beaties, accessible and personalized diabetes self-management application. HKB Digital Services, tech-based business tools including payroll, ticketing, and loyalty rewards. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. One CFO, CFO services, bookkeeping and tax, and payroll processing for startups and small businesses. Unawa, driving digital transformation with secure, legally enforceable electronic signatures and robust AML compliance. SchoolTech, all-in-one AI integrated school and learning management system. Better Support, a Manila-based BPO company. They have a referral program for people who can bring in new clients. You might know a Western-based business that needs better support. Britanna, enterprise-grade ERP solution that fits a small and medium business budget. Wonder Brand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. Drive Manila, Philippines' largest peer-to-peer car rental community. East Point Business Outsourcing Services, one-stop shop for streamlined business solutions for MSMEs such as business registration, bookkeeping, and more. Doon, Philippines' first fully insured peer-to-peer car-sharing marketplace. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. DiviCode Technologies Incorporated, IG Solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. Looking for buy and sell online with Sigurado sellers. NutriCoach, personalized nutrition and weight loss programs for you. This episode is powered by JIA Engineering Solutions, AlgaCon Aquafeeds, 1ALJ, Grey Wolf Technologies Philippines, Pareto Consulting, Jure.ph, Big Giant Games, Pahatid PH, Wasteless PH, Tech Tribe, Yay, Uplift Code Camp, Board Prep, Dohe Philippines, Edfolio, Hive Rooms, Kazam, CodeCham, Sirius MD. Support the podcast through the links in the description.